Huling gabi ng burol ni Abdon, nagtataka si Sanjo kung bakit walang dumarating na kaibigan si Abdon para makiramay. May dumating na ilang kasamahan sa call center pero umaalis din agad. Naalala niya si Gina, ang babaeng dinala ni Abdon sa bahay ng Uncle Ramon nila. Naalala niyang sinabi ni Abdon na isa sa mga trainee ito ng call center na kaibigan ng kapatid. Dalawang babaeng kasamahan ni Abdon sa call center ang dumating at lumapit sa kanya para makiramay. Noon niya naisipang magtanong sa mga ito. I've heard may kaibigan pa si Abdon na kasamahan ninyo pero hindi ko pa nakikita. Nagtanong ang mukha ng babaeng kaharap niya. Ang isa ay nakikinig lang. I think her name is Gina. Natigilan ng babae. Napatingin sa kasamang isa pang babae. Trainee lang siya eh. Matagal na siyang hindi pumapasok. Really? Since when? A week before na hindi pumasok si Abdon. Pahayag ng isang babae. Kinutuban si Sanjo sa narinig. May kinalaman kaya si Gina sa pagkawala ni Abdon? May kinalaman kaya ito sa nangyari sa kapatid? Napakalaking coincidence kasi ng lahat. Kilala niyo ba siya personally? I mean, alam niyo ba kung paano ko siya makukontak? Gusto kong malaman niya kung ano ang nangyari kay Abdon. Halos magkasabay na umiling ang dalawa. Nagsalita ang babaeng kanina pakausap ni Sanjo. Try mo na lang na pumunta sa office. Baka maibigay nila sa iyo ang whereabouts ni Gina. Umulong kasama itong babae, pero hindi ba bukas na ang libing ni Abdon? Nakuha ni Sanjo ang ibig sabihin ng pag-uusap ng dalawa. Kung ililibing na si Abdon kinabukasan, too late para mapasabihan pa si Gina. At ganun ba ka-importante si Gina para pumunta sa burol nito? Hindi naman, sa loob-loob ni Sanjo. It's just that, baka may ibang anggulo na maaaring makita sa paglitaw ni Gina. Iyon ang ipinahihiwatig ng mga sinasabi ni Sanjo sa dalawang babae na kausap. Muli niyang tinext si Jay para ipaalala na huling gabi na ng burol ng best friend nito. Nakakatatlong text na siya rito pero hindi ito nagre-reply. Matagal na niyang kilala si Jay at may komunikasyon siya dito dahil sa mga business deal niya sa opisinang pinagtatrabahuhan ng binata. Batid niyang hindi na nagkakasama si Abdon at Jay nitong mga huling araw pero hindi rin dahilan iyon upang hindi mag-pay respect si Jay sa labi ni Abdon. Saglit pa ay nag-reply na si Jay ng mensahe sa kanya. What's this, Sanjo? Katitext lang sa akin ni Abdon at sinasabi niyang nasa Laguna siya. Don't mess around, pare. Hindi alam ni Sanjo kung bakit makaraang mag-reply ni Jay sa text message sa kanya. Ay sunod-sunod na rin pumasok ang mga text messages na galing sa malalapit na kaibigan ni Abdon at sinasabi rin ng naunang pahayag ni Jay. Nag-text daw sa kanila si Abdon at sinasabing huwag paniwalaan ang kumakalat na balitang patay na siya. Gulong-gulo ang isip ni Sanjo. Kung si Abdon ang gagawa niyon, ngayong heto sa harap niya ang bangkay ng kapatid at nakaburol, sinong stalker ang gumagawa niyon? Kumpirmadong may nagtitext kay Jay, ang matalik na kaibigan ni Abdon. Ang text messages ay mula raw kay Abdon at sinasabing hindi siya patay. Huwag daw maniniwala sa mga sinasabi ni Sanjo. Wala raw katotohanan na patay na ito. Agad tinawagan ni Sanjo si Jay. Pinapupunta sa funeral homes kung saan nakaburol si Abdon. Dumating si Jay sa wake ni Abdon 10 oras na ng gabi. Hindi ito makapaniwala sa nakita. Pagamat sildang kabaang ni Abdon, naroon ang lahat ng kamag-anak ng lalaki, maging si Uncle Ramon ito. Nakumpirma ni Jay ang lahat. So it's true. Bumukas ang lungkot kay Jay dahil sa sinabi ng matalik na kaibigan. Akala ko nagbibiro ka lang pare. Akala ko gabalit ka pa rin kay Abdon. Labas dito ang personal feelings ko sa kapatid ko, Jay. Paniniyak ni Sanjo sa binata. Nagpakawala si Jay ng buntong hininga. Pagkuha na yung pinakita kay Sanjo ang mga text messages ni Abdon. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Iniabot ni Jay ang cellphone kay Sanjo. Binasa niya ang mga mensaheng naroon. Galing kay Abdon. Numero ni Abdon ang cellphone na nakarehistro. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Noong una ay paulit-ulit kong tinatawagan ang number na iyan. Minsan nagre-ring, minsan naka-off. Ani Sanjo kay Jay. Sino ang gumagawa nito? Ang mga mensaheng ipinadala kay Jay ang tinutukoy ng lalaki. That I don't know. The question is, na kanino ang cellphone ni Abdon? Tanong ni Sanjo. Muling nagkatinginan ng dalawa. Iisa ang kutob. Iisa lang ang kanilang tanong. Nasa killer ba ni Abdon ang cellphone ito? At ito ang nagpapakalat sa mga tao na hindi pa patay si Abdon. Dahil kung hindi ito ang killer, ano ang motibo nito? At kung totoong si Abdon ang nagtitext, ibig sabihin ay nagmumulto si Abdon.
Nagiging komplikado sa isipan ni Sanjo ang lahat. Pero maski paano ay naiugnay niya ang mga text messages sa mga pangyayari. May naging motibo ang pagpatay kay Abdon kung paano may motibo ang pagpapakalat ng mga mensaheng hindi pa ito patay. Magandang anggulo yan na dapat malaman ng investigador Sanjo. Oo, alam ko. Pwede itong pagsimula ng investigasyon ni Sergeant de la Peña. Kailangan lang na mahanap kung nasa ang lokasyon ng cellphone at kung kaninong kamay ito naroon. Ano nga pala ang sabi ni Magda tungkol dito? Natigilan si Sanjo. May sumagi sa isip niya na kung ano, mas malalim na anggulo. Consistent si Magda sa pagsasabi na buhay pa si Abdon. Hindi nito tinanggap ang katotohanang patay na ang nobyo. May something in common ang mga sinasabi ni Magda sa mga kumakalat na text messages. Biglang nagkaroon ng hinala si Sanjo. Hinala lang naman. Hindi kaya may kinalaman si Magda sa pagkamatay ni Abdon. Pare, bakit? Wala sabay iling ni Sanjo. Hinala lang naman ang lahat ng iyon. Hinala pa lang naman. Pinilit ni Magda magbalik sa normal ang buhay niya. Ilang araw iyon matapos niyang pumunta sa burol ni Abdon at pasinungalingan ng bangkay na nakaburol ay sa nobyo. Nagbalik siya sa pagtuturo. Parang walang anuman sa kanya ang mga nangyari nitong mga nagdaang araw. Hindi siya nagkukwento ng anuman sa mga kasamahan, liban sa co-teacher na si Lulu, pinaka-close friend niya. Nalaman din ito ni Lulu mula sa isang kaibigan din ni Abdon. Ilang beses siyang tinanong nito at niyaya na pumunta sa burol ni Abdon, pero tinanggihan niya ang kaibigan. Naniniwala kasi siyang buhay pa si Abdon, kaya bakit sila pupunta sa burol nito? Kaninong burol iyon? Maging ang principal ng preschool ay nag-aalala sa ikinikilos niya. Nalaman rin ng mga ito mula kay Lulu ang buong pangyayari at naniniwala silang nasa stage of denial si Magda. Ang nakakatakot, ma'am, baka bigla na lang siyang mag-hysterical sa harapan ng mga estudyante. Sakaling ma-realize niya na totoo lahat ang nangyayari. Huminga ng malalim si Mrs. Guerrero, ang principal ng school. Posible ang sinasabi ni Lulu, kaya't hindi na rin ito naiwasang hindi mag-alala. Ipinatawag si Magda ni Mrs. Guerrero. Sa loob ng opisina niya ito kinausap ng masinsinan. Nauunawaan ko ang pinagdadaanan mo, pero sa palagay ko ay mas makabubuting magbakasyon ka muna, kahit isang linggo lang, para maipahan mo ang isip mo. Nagdaka si Magda. Hindi niya agad naunawa ng pinupunto ng prinsipal kung bakit siya pinagbabakasyon. Why, ma'am? Magda, para ito sa kapakanan mo at maging sa kapakanan ng mga estudyante natin dito. May nakakakita mga bata na nakikipag-usap ka sa hangin. Minsan daw ay tumatawa ka, minsan ay umiiyak ka. Natatakot ang ilang bata sa iyo. Nasa mukha pa ni Magda na hindi niya lubusang maunawa ng sinasabi ng prinsipal. I don't get it, ma'am. Bakit naman ako makikipag-usap sa hangin? Nag-aalala kami sa iyo dahil sa nangyari sa nobyo mo. Nalaman kong namatay na siya at... Biglang nagbago ang reaksyon ni Magda. Bumukas ang iritasyon. I'm sorry, ayoko sanang sabihin sa ito, Iha. Dahil alam ko kung anong nararamdaman mo. Paghingi ng paumanhin ng prinsipal kay Magda. Pati ba naman kayo ay naniniwala sa mga maling balita? Buhay pa si Abdon, ma'am. Mamaya lang ay susunduin niya ako. Nabigla ang prinsipal sa naging pahayag ni Magda. Noon lang kasi nakita nito ang tahasan niyang pagtanggi sa nangyari kay Abdon. Magda, Iha. Hindi na rin nagawang tapusin ang sasabihin. Tumayo na si Magda at nagpaalam sa prinsipal. Wala namang dahilan para mag-file ako ng leave of absence, mas. Huwag kayong mag-alala sa akin. Pagkasabi niya, lumabas na si Magda sa opisina. Dire-diretso siya sa paglalakad patusong sa maliit na faculty room. Walang tao sa loob. Umupo siya sa kanting upuan at doon niya ibinulalas ang tinatagong hinanakit sa dibdib. Abdon, sabihin mo sa kanilang lahat na hindi ka papatay. Buling niya. Humangin ng malakas sa loob na maliit na silid. Hanging animoy na nunuot sa lahat ng senses ni Magda at tila may amoy ng pinaghalong kandila at bulaklak. Hinig ang mga kamay na nag-on ng cellphone ni Abdon. Sunod-sunod na mensahe ang pumasok sa pamamagitan ng message alert doon nito. Kung kani-kanino galing ang mga mensahe. Dude, mukhang gago ang kuya mo para sabihin deadball ka na. Sapakin mo sa mukha pag nakita mo, pre. Galing kay Lex. Pero prank caller. Nanggaling ako sa wake ni Abdon. Patahimikin mo na siya. I'm his friend. From Cynthia. Talaga bang hindi ka papatay, pare? Kalat na ang balita kung anong nangyari sa'yo. Sabi ng misis ko, nakausap niya si Jimmy. Nagpunta raw sila sa burol mo. From Zoe. Hey, magpakita ka kaya sa lahat ng tao para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa'yo. From Ellie. Tuloy ang summer natin sa Lake Wakwak ha. Ready na ang grupo. Nanggaling naman kay James. Takot po ako sa multo.
Huwag niyo po akong takutin please. Nagpunta naman ako sa wake niyo sir. Galing sa isang kaibigan. Wala kang magawa sa buhay no. Tahimik na si Abdon. Manahimik ka na rin. Galing kay Rico. Ginig ang may-ari ng mga kamay na ginamit ang cellphone ni Abdon para muling i-text at mag-reply sa mga natanggap na text messages. Prepaid ang SIM card kaya hindi madaling matitrace ang lokasyon ng cellphone. Lalo't pagkatapos mag-reply agad